dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Una po ang pagbati ko sa ating rektor at kura paroko ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church, Reverendo Padre Rufino Jun Sescon, Bishop-elect of the Diocese of Balanga. Sa mga kasama kong pari sa misa konselebradang ito, sa mga bikaryo paroko, Reverendo Padre Robert Arellano, LRMS, Reverendo Padre Jonathan Noel Mojica. Gayon din sa ating diakono, Reverend Richard Lim. At kay Reverendo Padre Christopher Crucero, LRMS. Isang kamag-aral at malapit na kaibigan. Magbuhat pa nung kami ay nasa teolohiya. Gayon din sa mga nanggaling sa Diocese of Ilagan, Father John and Father Elijah. From the Diocese of Antipolo, Father Idris Francisco. From the Rogationists of the Sacred Heart of Jesus,
Father Alex at Father Francis from Pacem Missionaries. At gayon din kay Reverendo Padre Jansen Ronquillo MS, my brother and my mentor priest in the congregation, paring misyonero ng Mahal na Birhen ng Lasalet. Mga minamahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno, mga kapatid kay Kristo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin ng isang malakas na palakpak. Wala pa po. Yung mga hindi pa naliligo. Biro lamang po. God is good all the time. Isa pong malakas sa palakpak para sa ating Poong Jesus Nazareno. Isa pong malaking biyaya at pribilehiyo ang makapagmisa dito sa Quiapo Church bilang isang bata at bagong pari. Yung simbahan na dati ay pinagdadalhan lamang sa akin ng mga magulang ko. Nandito rin po sila. At ang tiya ko na nagsisimba rin ngayon. At sa panganay naming kapatid na si Kuya Tan na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan ngayon. Kay Nanay Ising. Nakasama rin namin ngayon. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ibinigay po sa akin yung tema na mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. 3 bagay lang po ang nais kong patungkulan sa humilyang ito. New blessing, new being, and new beginning. Bagong pagpapala, bagong nilikha, at bagong simula. Debosyon, translasyon, at misyon. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, how much do we know our Lord Jesus Christ? Gaano ba natin kakilala si Jesus? Karamihan sa atin nagpunta sa pista ng Nazareno kasi may hinihiling sa Diyos. May hinihiling sa Panginoon. May hinihiling kay Jesus Nazareno. Handang makipagbalyahan yan kapag pista ng Nazareno. Hala, sige, salya. Makikipagpanambuno sa mga nasa prosesyon, talagang pisikalan. Kahit masaktan pa, makapunta lang ako sa prosesyon, masulyapan lang ang imahen, makapagpunas lang sa imahen ng poon. Marahil po yung hinihiling natin ay kagalingan sa sakit, pagpasa sa board exam, magkaroon ng maayos sa trabaho o pagkakakitaan, maging buo at tiwasay na pamilya. Yung iba pa nga, no, magkaroon ng kasintahan, no, magkaroon ng jowa. Yung iba mapapangasawa. Marami pang ibang kahilingan. At yung iba naman, talagang nagpapasalamat lang sa lahat ng biyaya ng Poong Nazareno. Wala naman pong masama na humiling sa Panginoon. Pero ang tanong sa atin mga kapatid, sa paghiling natin na ito, lumalalim din ba yung ugnayan natin sa Diyos? At magandang itanong sa ating mga sarili, nakikilala ko nga ba si Jesus bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas? O baka naman ang tingin natin sa Diyos ay hindi talaga Panginoon, kundi pengi noon. Lord, pahingi nga po ng ganito, pahingi nga po ng ganyan, pahingi nga po ng ganoon, hingi dito, hingi doon, puro na lang hingi. Ang Panginoon, hindi naman po parang genie in the lamp, na kapag kinuskus natin yung lampara, lalabas yung genie at meron tayong 3 kahilingan. And your wish is my command. Mga kapatid kay Kristo, magdedebosyon lang ba tayo kapag may hiling tayo kay Jesus, sa Jesus Nazareno? Namamanata lang ba tayo sa tuwing may kahilingan tayo sa Diyos?
Once a year lang ba tayo? Kung magbigay ng importansya sa Panginoon? Kung magsimba, sasalya, tapos balik ulit sa dating pamumuhay? Balik ulit sa dating ugali? Mga kapatid, ano nga ba ang mas higit na tunay na pagpapala? Ano yung mas higit na blessing? Ang tunay na biyaya ay magkaroon ng isang malalim na relasyon kay Jesus. In Matthew chapter 6 verse 33, Verse 33. Sabing ganyan, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Do not just seek the blessing, my dear brothers and sisters. Seek God. Seek Jesus. Seek the true source of blessing. Kapatid, gusto mo ba ng bagong pagpapala? New blessing. Yung debosyon sa Panginoon. Yung relasyon kay Jesus. Mapalapit sa Panginoon. Mapalapit kay Jesus. That is a blessing of all blessings. Ikalawa, mga kapatid, new being, bagong nilikha, translasyon. Kapag ka po nakilala na natin si Jesus, napalapit na tayo sa Diyos, naging kaisa ng Diyos, may nais ipagawa ang Diyos. At ano po yun? The second greatest commandment is this: love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Na siya rin namang pinatutungkulan sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan. Mga minamahal kong kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, mahal na mahal tayo ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Jesus. Pwede po bang pakisabi dyan sa katabi ninyo, pagkakalagitnaan ng homily yan, nakakatulog na yan, pakisilip nyo nga po, baka tumba na. Pakisabi naman sa katabi mo, magandang tanghali sa'yo. At pakisabi naman sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. Mahalaga ka kay Jesus. Pero ito yung tanong sa atin, mga kapatid, ano nga bang isinusukli natin sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ni Jesus? Kapag mas pinipili natin ang mag-cellphone, mag-TikTok, mag-ML, mag-Facebook, mag-IG or Instagram, magbigay ng oras sa social media, kaysa magdasal o maglaan ng oras sa Diyos, hindi natin pinipili si Jesus. Kapag mas inuuna natin ang bisyo kaysa gumawa ng mabuti sa kapwa, hindi natin pinipili si Jesus. Bisyo kagaya ng alak, sugal, at yung iba pa nga ipinagbabawal na gamot, pita ng laman, at kung ano-ano pa, hindi natin minamahal si Jesus. Ito po yung malupit, parang bago, pero hindi naman po talaga bago. Dahil sa panahon pa lang ng Panginoon, uso na rin po ito. Nagbago lang po yung tawag. Kapag mas inaatupag natin yung magmarites, sa halip na gumawa ng maganda, naghahanap ng pagkakamali ng iba, kaysa ang sarili, ang dapat inaayos at inuuna, manghusga sa halip na pangunawa ang ibinibigay sa kapwa, hindi tayo sumusunod kay Jesus.
Kapag mas mahalaga sa atin yung makasariling kagustuhan natin na alam nating makakaapekto ng hindi maganda sa kapwa natin, hindi nating binibigyang halaga si Jesus. Dahil hindi tayo nagmamahal. Dahil ang nagmamahal, hindi pipiliin ang ikasasama ng kapwa. Sabing ganyan ni St. Thomas Aquinas, to love is to will the good of the other. And when we seek worldly affairs, my dear brothers and sisters, we disregard Jesus. Sabing ganyan sa James chapter 4 verse 4, friendship with the world is enmity with God. Mga taksil, hindi ba ninyong alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagdanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. When we seek our own interests at the expense of others, we are not choosing Jesus. Kapag pinipili natin ang magkasala, mga bagay na alam nating masama, itinatakwil natin si Jesus. In knowing and loving God, we are born as a new creation, a new being in Christ, a new being in love. Sabing ganyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya hiningi sa atin bagong buhay, sapagkat kapag nakilala natin ang Diyos, siguradong may magbabago sa iyo. Kapag nakilala mo si Jesus, tiyak may magbabago at magbabago sa pagkatao mo. Sa dami ng tao, hindi ko po kilala kung kilala niyo yung katabi ninyo. Pero sabihin niyo pa rin po sa katabi ninyo, no? Magbago ka na. New being, bagong nilikha, translasyon sa pagbabagong buhay. At huli mga kapatid, new beginning, bagong simula, mission. Sa pagpasok nating ito sa bagong taon, kung papaano ang Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ay nagpakain sa 5,000, tayo rin ay tinatawagan sa isang bagong simula, isang bagong misyon, ang maging instrumento ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Yung mga bagay na akala mong katiting, walang halaga, ani mo'y walang silbi, yan ang gagamitin ng Diyos sa buhay mo at ng ibang tao para pagpalain ka at ang iba. Yung 2 pirasong isda at 5 tinapay na nagpakain sa 5,000 katao at higit pa. How much more, my dear brothers and sisters, mga ginigiliw kong deboto ng Jesus Nazareno, how much more ang magagawa ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, anuman ang hinihiling mo sa Diyos, kung ikaw man ay pagkalooban ng kahilingan mo, ikaw din nawa ay maging instrumento ng kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Kung hindi man, tandaan mo na may mas higit na magandang plano ang Diyos sa buhay mo. New blessing, new being, new beginning. Bagong pagpapala, bagong nilikha, bagong simula. Debosyon, translasyon, at misyon. Debosyon sa poong Jesus Nazareno, mapalapit sa Panginoon, maging kaisa ni Jesus. Translasyon sa bagong buhay sa Diyos. At ikatlo, misyon ng pagiging instrumento ng pag-ibig at malasakit ng Panginoon. Amen.